Ang ugong ng orasan ay nakadikit pa rin sa akin tulad ng isang basang medyas. At lumalabas ako ng plaza, ang ninakaw na tala-arawan at pocket watch ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila, bawat hakbang ay nahihila ng isang tulad ng molasses. Ang balikat ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal, tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, kung nawala ka makinig sa katotohanan, siya ay maglalakbay sa mga eskinita gamit ang kanyang sixth sense na hindi ko kailanman minana para mahanap ang daan. Ngayon pinapakinggan ko, pero katahimikan lang ang naririnig ko hanggang hindi na. Isang malambot na bulong tulad ng mga paa ng gagamba ang dumadampi sa aking tainga na binabanggit ang aking pangalan. Ang puso ko ay tumitibok at huminto ako. Hindi ngayon bulong ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Ang hamog ay may pulso at narinig ko ulit manatili. Hindi man lang nakakatakot, Wellsmere, salamat. Lumingon ako, inaasahan ng isang nakakagulat na eksena, pero hamog at anino lang ang naroon. Biro una kung ang hamog na ito ay may Tinder profile, sigurado itong isang catfish. Ang paninindigan ay mas masama kaysa sa paggalaw, kaya pumili ako ng random na direksyon. Dahil ang pagtigil dito ay parang pagpirma sa isang nakakatakot na kontrata kasama ang mga bulong. Ang tala-arawan sa aking bag ay umiikot sa aking isip, ang mga kwento ng binding at eternal midnight. Ang tugtog ng orasan, hindi lang ito tunog. Ito ay isang kadena at ako ay nakabalot dito. Ang kalye ay lumiit at ang mga kubo ay lumapit na parang sila ang mga tsismosa. Ang mga bintana ay madilim, pero may mga kurtina na gumagalaw o anino na dumadaan. May debate sa psikolohiya tungkol sa hypervigilance, kung saan ang utak ay nag-o-overread ng mga banta, nakikita ang panganib kahit saan. Baka ganun, o baka talagang kahina-hinala ang Wellsmere. Ang batok ko ay nangangati, parang bida ako sa isang murang thriller. Tinapik ko ang aking bag na darama ang pocket watch na mainit sa pamamagitan ng tela. Ang bulong ay muling narinig. Mas malakas ngayon, hindi lang ang aking pangalan kundi mga salita. Masyado kang nakakita. Natisod ako, nakasandal sa isang poste ng ilaw sa kalye. Ang metal ay malamig at malagkit. Kuya, wala akong nakita, sabi ko. At ang pakikipag-usap sa hamog ay parang bagong libangan ko. Nakakatuwa, ang mga sinaunang mandaragat ay naniniwala na ang hamog ay nagdadala ng mga kaluluwa, ang mga nawawalang espiritu na bumubulong sa mga buhay. Hindi ko sinasabing naniniwala ako, pero hindi ko rin ito lubos na itinatanggi. Ang hamog ay gumalaw at isang baluktot na daan ang bahagyang lumitaw sa pagitan ng mga kubo. Hindi ito eskinita, mas manipis, halos hindi makadaan. Ang mga bulong ay itinulak ako pasulong, tulad ng isang kaibigan na hinikayat kang magnakaw ng candy sa tindahan. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga boses ay nagsisinungaling, pero ang katahimikan ay nagsasalita. Siguro, sinabihan niya ang hamog na umalis. Pero masyado akong mausisa o masyadong tanga para baliwalain. Sinundan ko ang daan, ang mga dingding ng kubo ay humihila sa aking mga balikat, ang mga bato ay basa at may lumot. Ang daan ay bumukas sa isang maliit na patio, napapaligiran ng mga baluktot na puno na parang nagrereklamo. Sa gitna ay isang balete. Ang gilid nito ay may mga ukit na simbolo, tulad ng mga nasa tala-arawan at orasan, mga biluglinya, mga scribble na masakit sa mata. Ang hamog ay umiikot sa paligid ng balete at ang mga bulong ay mas malinaw na parang galing sa balete mismo. Tingnan mo. Ang puso ko ay nag-drum solo habang lumalapit ako. Biro 2, kung ang baleteng ito ay may Yelp review, ito ay sobrang nakakatakot na may isang bituin. Tumingin ako sa loob ng balete, inaasahan ang kadiliman,
pero isang malabong liwanag ang nakita ko tulad ng buwan na nakulong sa tubig. Ang hangin ay mabigat amoy, basang bato, at isang bagay na metal tulad ng mga barya. Ang mga bulong ay nagbago, hindi na salita kundi isang mababang tuloy-tuloy na ugong tulad ng mga eko ng kampana. Lumapit pa ako at ang aking bag ay nadulas sa aking balikat. Sa isang saglit may nakita ako isang muka sa tubig, hindi akin pero nawala bago ako makakurap. Ang aking refleksyon lang ang natira maputla at malaki ang mga mata na parang nakakita ng bangungot. Bumalik ako, halos natisod sa aking bag. Ang hamog ay lumakas at ang mga bulong ay humina na parang nainis sa akin. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang iniayos ko ang aking bag. Ang bigat ng tala-arawaman ay hinila ako pabalik sa realidad. Ang baleteng ito ay konektado sa kampana hamog at buong nayon ipapahiram ko ang aking huling tuyong medyas dito. Biro 3, kung ang Wellsmere ay may tourism board, hindi nila ito ilalagay sa brochure. Ang patio ay parang lumiit ang mga puno, ay tumagilid na parang mga mausisang kapitbahay. Bumalik ako sa daan, ang mga puno ay parang bumubulong habang lumalayo ako sa mas mahabang ruta. Ang ugong ng balete ay humina, pero ang mga bulong ay nanatili na parang nagrereklamo dahil hindi ko hinintay ang kadena sa tubig. Ang simbahan ay nagtatago pa rin, pero hindi ko na ito kailangan ang mga bulong ang aking gabay. Gusto ko man o hindi. Ang mga lihim ng Wellsmere ay nasa aking mga daliri at ang bawat hakbang ay parang pagpirma sa isang problemang hindi ko kayang hawakan. Ang ugong ng balete ay nakadikit pa rin tulad ng basang medyas at lumalabas ako ng patio na iyon. Ang mga ninakaw na tala-arawan at pocket watch ay nagbibigay ng masamang vibe sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila bawat hakbang, ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal, tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, ang mga nakalimutan ay nagtatago sa mga hinintay ng mga tao. Siya ay nagtitipon ng mga lumang liham, hinintay ang mga pangalan na hindi niya kailanman ipinaliwanag. Ngayon, ang mga nakalimutan ng Wellsmere ay parang isang library na puno ng mga aklat na walang gustong basahin. Nadaanan ko ang isang kubo na may basag na bintana at sa loob isang matandang babae ang naghahalo ng isang kaldero. Hindi siya tumingin, pero ang kanyang anino ay humaba na parang sinusubukang hawakan ako. Nagpatuloy ako at ang hamog ay umiikot na parang may galit. Sa unahan isang figura, ang lumitaw na nagtatakip ng isang punit-punit na coat at flat cap, isang sa mga matanda mula sa pub. Hoy, tawag ko. Umaasang makakuha ng direksyon o kahit isang normal na usapan. Lumingon siya, ang mukha ay parang leather na hinintay ng mga bagyo. Ang mga mata ay kumikinang na parang masyadong nakakita. Nandito ka pa, sabi niya, hindi tanong, kundi parang nadismaya na hindi ako tumakas. Oo, medyo nawala, sabi ko sinusubukang maging kaswal. Umalis siya, itinuro ang kalye. Doon ang palengke. Mag-ingat ka. Ang boses niya ay parang graba at nawala siya sa paglalakad bago ako makapagtanong pa. Biro una, kung may welcome committee ang Wellsmere, hindi siya kasali. Sinundan ko ang kanyang malabong direksyon. Ang mga bato ay hindi pantay at ang hamog ay humintay ng aking mga hakbang. May debate sa antropolohiya tungkol sa kung paano hinintay ng mga komunidad ang nakaraan sa pamamagitan ng katahimikan o maling impormasyon. Ang matandang ito ay nagbibigay ng pareho. Ang kalye ay bumukas sa isang maliit na plaza ng palengke. Ang mga stall ay nakashutter, ang mga canvas na tent ay nakasabit na parang pagod sa hamog. Ilang mga tao nang nayon ang naglalakad-lakad at ang kanilang mga mukha ay parang mga larawan mula sa impyerno.
Isang babae ang nagbebenta ng mansanas, ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang ngiti ay masyadong matalim. Ang isa pang lalaki ay nag-aayos ng lambat, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na parang nasa autopilot. Lumapit ako sa babae ng mansanas para makakuha ng impormasyon. Magandang nayon, sabi ko nagsisinungaling. Matagal ka na ba rito? Ang kanyang mga mata ay lumiit na parang hinintay ko ang kanyang PIN number. Sapat na, sabi niya, at inabot ang isang mansanas na hindi ko hinintay. Malamig ito, parang wax, at hindi ko ito pinagkakatiwalaan. Nakakatuwa, ang mga mansanas ay minsan tinutukoy bilang winter bananas na iniimbak ng mga buwan para makaligtas sa mga panahon ng gutom. Ang isang ito ay parang nandoon mula pa noong panahon ni Queen Victoria. Isinuksok ko ito sa bulsa ko, nagbulong ng pasasalamat at lumakad palayo. Ang mga tao ay hindi tumitig, pero ang kanilang mga tingin ay nanatili na parang hinintay ang aking kaluluwa. Umupo ako sa isang bench, ang kahoy ay basa sa ilalim ng aking jeans. Ang tala-arawan sa aking bag ay nagpapakilos sa aking isip. Ang mga kwento ng binding at bagong dating ay masyadong totoo. Kinuha ko ang tala-arawan, binuklat sa isang pahina tungkol sa mga pangalan na nawala sa cycle. Malabo, pero tama, ang mga tao dito ay parang nakalimutan kung sino sila o ayaw nilang alalahanin. Lumapit ako sa lalaki ng lambat, sinusubukang maging kaswal. May alam ka ba tungkol sa orasan? Hinintay niya ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Huwag mo sanang banggitin ang kampana, bulong niya, sumulyap sa hamog. Mas mabuti kung aalis ka. Salamat kuya, napakalaking tulong. Biro 2, kung may FAQ page ang nayong ito, magbabasa lang ito nang umalis ka sa bold. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang ilang katotohanan ay nakakandado, huwag pilitin ang susi. Siguro nag-alok siya ng scone sa matandang ito at hinintay ang kanyang kwento ng buhay, pero naubos na ang aking alindog. Tumayo ako, ang mansana sa bulsa ko ay parang mas mabigat. Ang palengke ay mas naging tahimik, ang mga tao ng nayon ay naglaho sa umaga tulad ng mga multo. Tumingin ang babae ng mansanas, ang ngiti ay nawala, ang mga mata ay matalim tulad ni Eleanor. Nagpanggap akong hindi natakot tumango at lumabas ng plaza. Ang hamog ay lumakas at ang mga bulong ay bumalik malambot tulad ng isang hininga manatili. Hindi ko ito pinansin, pero ang puso ko ay hindi sigurado. Ang kalye ay lumiko at ang unang bata na nakita ko, ang tanging bata, ay nakaupo sa batong daan, gumuguhit ng chalk. Ang kanyang mga linya ay tulad ng mga simbolo sa tala-arawan at siya ay humuni ng isang himig na masyadong katulad ng tugtog ng orasan. Magandang guhit, sabi ko nagtutupil habang nagsasalita. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay matanda na parang ng isang sinaunang tao. Bago ka, sabi niya, at tumakas ang chalk ay gumulong sa hamog. Biro 3, kung may paaralan ng Wellsmere, siguradong nagtuturo sila ng Scaring Strangers 101. Kinuha ko ang chalk, ang puting alikabok ay dumikit sa aking mga daliri. Ang hamog ay umiikot at ang balangkas ng simbahan ay kumikislap sa unahan. Ang mga tao, ang kanilang kalahating sagot, ang mga pamilyar na mukha, lahat sila ay konektado sa kampana, balete at mga nakakabaliw na scribble ng tala-arawan. Hindi ako aalis hanggang malutas ko ito, kahit ang bawat hakbang ay parang pagpirma sa isang rerun ng Wellsmere na hindi ko hinintay. Ang ugong ng balete ay nakadikit pa rin, tulad ng basang medyas, at lumalabas ako ng patio na iyon. Ang tala-arawan, larawan, pocket watch, at mansanas ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila, bawat hakbang ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng basang bato at isang bagay na metal tulad ng mga lumang barya. Sabi ng lola ko, ang tubig ay nagdadala ng mga nakalimutan ng mga tao.
Siya ay naghahagis ng mga bato sa ilog malapit sa aming bahay, nanonood sa mga ripple na parang may dala itong mga lihim. Ngayon, ang hamog ng Wellsmere ay parang isang ilog hinintay ang mga piraso ng nakaraan ng nayon. Sinundan ko ang batong daan, umaasang maihihila ako nito sa isang lugar na kapaki-pakinabang. Pero isang bagong tunog ang narinig ko, isang mababang nagmamadaling ugong tulad ng tubig na dumadaloy sa mga bato. Ang hamog ay bahagyang bumuka at isang baluktot na daan ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Ang daan ay humila sa akin. Sa tabing ilog, ang tubig ay madilim at mabagal na sumasalamin sa hamog tulad ng isang basag na salamin. Ang hangin ay matalim amoy putik at kalawang na bakal. Tumupil ako, ang basang damo ay tumusok sa aking jeans at tinitigan ko ang agos. Ito ay umiikot na parang hipnotiko na parang may sinasabi. May debate sa environmental science tungkol sa mga ilog bilang keepers of memory na nag-iimbak ng mga bakas ng kasaysayan ng tao sa kanilang sediment. Ang ilog na ito ay parang nagtatago ng kuryente ng Wellsmere sa kailaliman nito. Isang kaluskos ang nagpagising sa akin. Sa kabilang panig ng ilog, nakatayo ang isang figura na may balabal ang coat ay puno ng butas kaysa tela. Ang mukha ay nakatago pero hindi ito gumagalaw na parang isang estatwa na hinintay ng hamog. Hoy, sigaw ko dahil ang pagsigaw sa mga estranghero sa isang nakakatakot na nayon ay parang brand ko na. Hindi sila gumalaw pero ang hangin ay naging mabigat at ang ilog ay parang huminto sa paghinga. Nakakatuwa, ang ilang sinaunang kultura ay itinuring ang mga ilog bilang mga threshold sa kabilang mundo na banal. Ang ilog na ito ay nagbibigay ng malakas na huwag tumawid na vibes. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay umuugong na parang nag-audition para sa papel ng pensyonado. Itinaas ng figura ang kamay, hindi bilang pagbati kundi parang itinuturo ang ilog o ako. Nakikita mo, sabi ng kanilang boses malabo na parang galing sa tubig. Ang puso ko ay sumayaw ng salsa. Biro una, kung ito ang tour guide ng ilog ng Wellsmere, hindi ako magbibigay ng tip. Lumapit ako sa tabing ilog, ang tubig ay dumadampi sa aking sneakers. Ang figura ay nagpatuloy sa pagturo at ngayon ay nakita ko isang bagay na kumikinang sa tubig. Hinintay ng malabong liwanag. Kinintalan ko ang aking mga mata, lumapit at nakita ko ang isang kadena na kalahating nakabaon sa putik. Ang mga link ay may ukit na mga simbolo tulad ng mga nasa tala-arawan at orasan. Hindi ito basta alahas. Ito ay mabigat na parang ginagamit sa pagkukulong ng isang bagay. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga nakabaon ay gustong maiwan. Siguro, sinabihan niya akong tumakas, pero masyado akong matigas ang ulo o masyadong tanga para makinig. Kinuha ko ang isang stick at sinundot ang kadena. Ang tubig ay gumawa ng mga ripple at ang boses ng figura ay naging matalim huwag. Hinintay ko ang pagsundot na gyelo. Ang figura ay parang lumapit. Kahit hindi ito gumalaw, ang balabal ay nagsama sa hamog. Ang kanilang boses ay naging layered na parang maraming tao ang bumubulong ng sabay. Ito ay nagbibigkis. Sige, isa pang piraso ng cosmic puzzle ng Wellsmere, malinaw tulad ng putik. Biro dalawa, kung may lost and found ang ilog na ito, puno ito ng mga cursed na gamit. Ibinaba ko ang stick. Tumayo, ang aking mga kamay ay basa. Ang kadena ay kumikinang pa rin na parang nang aasar, pero hindi ko ito kukunin habang nakatitig ang balabal na weirdo. Ibinalik ng figura ang kamay at ang hamog ay lumakas. Nilulunod sila na parang hindi sila nandito kailanman. Ang pulso ko ay nag-drum solo at ang daloy ng ilog ay mas malakas na parang tinutuya ako. Bumalik ako. Ang damo ay humihila sa aking mga paa. Ang kadena na iyon ay konektado sa binding ng tala-arawan. Ipapahiram ko ang aking huling tuyong medyas dito. Ang pocket watch sa aking bag ay muling naging mainit na parang nagseselos sa bagong misteryo. Tinapik ko ito. Bulong ko, kalmahan mo. Ikaw pa rin ang paborito kong cursed na gamit.
Ang pagbabalik sa tabing ilog ay parang mas mahaba, ang mga puno ay tumagilid na parang bumubulong. Ang ugong ng ilog ay humina sa likod ko, pero ang bigat nito ay nanatili na parang nakakita ako ng isang bagay na hindi ko maalis. Ang mga lihim ng nayon ay lumalakas sa mga bulong ng hamog, at ang mga eko ng kampana ay nanatili tulad ng isang babalang masyado akong matigas ang ulo para pakinggan. Ang ugong ng ilog ay nakadikit pa rin, tulad ng basang medyas, at lumalabas ako ng tabing ilog. Ang tala-arawan, larawan, pocket watch at mansanas ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila, bawat hakbang ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal, tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, ang mga refleksyon ay nagpapakita ng higit sa mga mukha. Siya ay nagpupunas ng lumang salamin, hinintay ang aking mga mata sa salamin na parang may alam itong mga lihim. Ngayon, iniiwasan ko ang mga refleksyon. Pakiramdam ko ang bawat bintana sa nayong ito ay nanunood. Ang kalye ay lumiit at ang mga kubo ay lumapit. Ang mga shutter ay kalahating bukas, tulad ng mga talukap ng mata. Nadaanan ko ang isang tindahan na may karatulang Antiques and Curiosities. Ang bintana ay masyadong marumi na halos hindi makita sa loob. Isang bagay ang nagpahinto sa akin na parang muling hinintay ng hamog ang aking atensyon. Itinulak ko ang pinto at ang kampana sa itaas ay tumunog na parang nagulat. Sa loob ay isang bodega ng mga nakalimutan, mga orasang puno ng alikabok, mga basag na teacup, isang biolin na walang mga string. Ang hangin ay amoy wax at amag, tulad ng isang tindahan ng charity na iniwan ng mga dekada. Napansin ko ang isang salamin sa malayong dingding. Malaki at ornate ang frame, ay may ukit na mga puno ng ubas tulad ng sa orasan. Ang aking refleksyon ay naroon pagod at maputla, pero ang salamin ay parang gumagalaw tulad ng tubig na nagulo ng bato. Kinurap ko, pero ganoon pa rin ako lang, mukhang nakipaglaban sa bangungot. Lumapit ako. Ang baluktot na sahig ay humihila sa aking sneakers. Ang ibabaw ng salamin ay may mancha, pero ang aking refleksyon ay masyadong malinaw higit sa nararapat. May debate sa optika tungkol sa mga salamin na nagbabago sa ilalim ng stress. Ang lumang salamin ay maaaring mag-warp na nagpapabago sa liwanag. Ang isang ito ay higit pa sa pagbabago. Ang likod ko ay hindi ang tindahan kundi ang kalye. Ang mga batong daan, hamog, mga tao sa lumang damit ay gumagalaw tulad ng sa isang silent film. Ang puso ko ay nag-drum solo. Biro una, kung ang salamin na ito ay nasa eBay, ito ay ililista bilang Haunted No Returns. Hinintay ko ang salamin, malamig tulad ng yelo, at nagbago ang eksena. Isang babae na may mukha tulad ni Eleanor ang nagtatahi sa ilalim ng kandila. Tumingala siya diretso sa akin at ang salamin ay nag-crack. Ang mga bitak ay parang sapot ng gagamba sa aking refleksyon. Natisod ako pabalik, halos natumba ang isang brass candlestick. Hindi ko kasalanan, bulong ko na parang magpapadala ng bill ang tindahan. Nakakatuwa, sa panahon ng Victoria, tinatakpan ang mga salamin kapag may namatay para hindi matrap ang kaluluwa. Ang isang ito ay parang gustong itrap ako. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga nakikita ay hindi laging naroon. Siguro sinabihan niya ang salamin na basagin at tumakas, pero masyado akong mausisa o masyadong tanga para tumakas. Umikot ako sa salamin, hinintay ang isang Scooby-Doo trick o mga wire, pero salamin at kahoy lang ito, mabigat sa mga taon. Ang mga bitak ay lumawak tulad ng isang haplos at ang hangin ay naging mabigat na parang huminto sa paghinga ang tindahan. Kinuha ko ang tala-arawan, binuklat sa isang pahina tungkol sa Veil at Crossing, masyadong katulad ng nakita ko.
Isang umuugong na tunog ang nagpagulat sa akin. Walang laman ang tindahan, pero ang kurtina sa likod ng counter ay gumalaw na parang may dumaan. Hindi pa ako sapat na tanga para sumunod, pero ang batok ko ay nangangati, ang pakiramdam ng panunood ay nasa maximum. Isinuksok ko ang talaarawan, pabalik at kinuha ang pocket watch, nakatigil pa rin sa hating gabi. Mainit ito na parang nakasink sa kakaibang salamin. Biro 2, kung ang orasan at salamin na ito ay magbuo ng banda, hindi ako bibili ng tiket. Tinitigan ko ang salamin habang umatras patungo sa pinto. Ang aking refleksyon ay may kasama na isang matangkad may balabal na anino tulad ng figura sa tabing ilog. Huminto ang hininga ko at ang aking hininga ay nagpapaputik sa hangin. Gumalaw ang anino. Kahit hindi ako gumalaw, itinaas ang kamay. Kahit ang akin ay nasa gilid ko. "Sige kuya, nanalo ka," sabi ko. Ang boses ko ay manipis. Tumakbo ako patungo sa pinto. Ang kampana ay nagring na parang baliw at tumalon ako sa sakalye, nilulunod ng hamog ang tindahan. Ang mga batong daan ay parang mas nanginginig na parang tinutuyan ng nayon ang aking panik. Ang mga imahe ng salamin ang tulad ni Eleanor, ang ibang Wellsmere, ay konektado sa cycle ng talaarawan at ang kadena sa ilog. Ang nayong ito ay hindi lang nakatigil. Ito ay layered tulad ng isang cake na walang gustong kainin. Biro 3, kung may travel agency, ang Wellsmere, nagbebenta sila ng one-way tickets patungong Nopeville. Nagpatuloy ako at ang anino ng simbahan ay naging mas malinaw na ngangako ng mga sagot o higit pang mga bitag na nakatago bilang katotohanan. Ang hamog ay hinintay ang Wellsmere tulad ng mga taya ng lola ko sa bingo, at natisod ako mula sa tindahan ng salamin. Ang aking bag ay puno ng mga ninakaw na gamit, tala-arawan, larawan, pocket watch, mansanas. Ang mga batong daan ay mas madulas, at ang aking sneakers ay humihila bawat hakbang, ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang anino ng simbahan ay tinutuya ako sa hamog, pero biglang nagising ang nayon sa liwanag at ingay. Ang mga lampara ay tumusok sa hamog na kasabit sa mga kalye tulad ng mga dekorasyon ng Halloween na nag-crash sa isang kasalan. Ang mga boses ay umuugong, ang mga tawa ay tumatalon, at ang amoy ng inihaw na kastanyas ay parang isang mainit na yakap na hindi ko hinintay. Sabi ng lola ko, ang mga pista ay nagtatago ng mga nasira. Siya ay nanonood ng mga parada ng nayon hinintay ang mga ngiti na nagtatakip ng mga away. Ngayon ginagawa ng Wellsmere ang parehong panlilinlang. Ang kalye ay naging isang karnabal, mga stall na may mga bandila ng 3 kulay, mga tao ng nayon sa mga vintage coat na naglalakad-lakad. Parang pumasok ako sa isang sepia na larawan. Maliban na lahat ay gumagalaw, ang mga mukha ay kumikinang sa ilalim ng mga lampara. Ang tiyan ko ay nagrereklamo, ang amoy ng kastanyas ay parang langit, pero ang aking gut ay nagsasabi na ito ay masyadong maginhawa. Dumaan ako sa karamihan, umiiwas sa isang batang may toffee apple at isang matandang lalaki na nagja-juggle ng mga mansanas. Ang babae ng mansanas mula sa palengke ay naroon ang kanyang stall ay puno ng mga perpektong mansanas. Hinintay niya ang aking mga mata, ngumiti ng ngiting parang kutsilyo. "Kumuha ka ng isa, iha," sabi niya. Inabot ang isang pula na parang babala. Tinapik ko ang mansanas sa aking bulsa. Malamig pa rin, kahina-hinala pa rin, at umiling. "Ayos lang, salamat." Biro 1, kung may tema ang pistang ito ay kumain at magsisi. Ang mga lampara ay kumikislap, ang mga anino ay sumasayaw na parang may mga lihim. May debate sa cultural studies tungkol sa mga pista bilang liminal spaces, kung saan ang mga normal na patakaran ay nagbabago at ang katotohanan ay tumutulo. Ang isang ito ay liminal, pero mas marami itong nagtatago kaysa sa inilalantad. Nakita ko ang matanda mula sa pub, ang kanyang flat cap ay umaalog habang nagtutungga ng mula sa isang bariles. Hindi niya ako tiningnan.
Pero ang kanyang kaibigan, ang lalaking nag-aayos ng lambat, ay tumitig ng matalim na parang gate crasher ako sa isang eksklusibong party. Nagpatuloy ako hinila patungo sa isang entablado kung saan ang isang biolinista ay tumutugtog ng isang himig na masyadong katulad ng tugtog ng orasan. Ang karamihan ay umuugoy at ang kanilang mga mukha ay pamilyar, ang mga cheekbones ni Eleanor, ang panga ng bartender, ang matandang mata ng bata sa palengke. Parang nagre-recycle ang well-smear ng mga aktor at ako ang tanging outsider. Nakakatuwa ang mga medieval na pista ay madalas na nagsisilbi bilang mga ritual nag-aalay sa mga lumang Diyos sa ilalim ng ali at sayaw. Ang isang ito ay parang nagtatago ng mas madilim at hindi ko gustong malaman kung ano. Isang hinintay ang aking braso at halos nahulog ko ang aking bag. Isang babae na may pilak na buhok tulad ni Eleanor nakasuot ng damit mula sa isang Jane Austen novel. Sayaw. Ang boses niya ay malambot pero mapilit. Ang kanyang mga mata ay masyadong malalim na parang malulunod ako. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Huwag sumali sa mga hindi mo naiintindihan. Siguro nagsinungaling siya tungkol sa masamang tuhod pero bulong ko mahina ang tuhod ko at umiwas. Biro 2. Kung may dance floor ang Wellsmere, ito ay isang portal patungong Narnia. Ang himig ng biolinista ay bumilis at nagbago ang mood ng karamihan na parang nagbabahagi sila ng isang lihim na hindi ko alam. Dumulas ako patungo sa isang tahimik na stall, nagbebenta ng mga sing-sing pendant at mga kadena na masyadong katulad ng nasa ilog. Ang puso ko ay tumigil. Lumapit ako at ang may-ari ng stall na may ilong tulad ng bartender ay nagsabi, may nagustuhan kakaswal ang tono niya, pero ang kanyang mga mata ay tumusok sa aking bag na parang alam niya kung ano ang nasa loob. Tinitingnan lang, sabi ko umatras. Ang pocket watch sa aking bag ay parang may pulso na parang nagseselos sa kadena. Ang mga ilaw ng pista ay masyadong maliwanag, ang mga tawa ay masyadong malakas at pakiramdam ko ay isang daga sa isang larong pusa. Dumulas ako sa isang eskinita, ang ingay ay humina at ang hamog ay bumalik na parang hinintay ako. Ang hangin ay malamig amoy basang bato. Kinuha ko ang tala-arawan, ang mga pahina ay kumaluskos sa dilim. Isang linya ang napansin ko. Ang cycle ay nagtatago sa kagalakan. Sige, ang pistang ito ay hindi lang party, ito ay isang nakakainis na cover-up. Isang umuugong na tunog ang nagpagala ko, makapag-ibalik sa iba. Walang laman ang eskinita pero ang batok ko ay nangangati, ang pakiramdam ng panunood ay maximum. Isang hakbang at ang hamog ay bumuka, isang figura. Ang lumitaw sa dulo ng eskinita, matangkad, may balabal tulad ng ilo ng ilog. Hindi sila gumalaw, isang presensya lang, nakasing mabigat ng tugtog ng orasan. Hoy, ikaw ulit, sigaw ko. Ang boses ko ay manipis. Walang sagot, ang hamog ay umiikot at nawala sila na parang hindi sila nandito kailanman. Pero 3 ang hide-and-seek champion ng Wellsmere ay ang taong ito. Ang anino ng simbahan ay naging mas malinaw, hinila ako sa puso ng nayon. Ang ingay ng pista ay nanatili tulad ng tawa sa isang panaginip. Ang mga lihim ng Wellsmere ay nakadrapen sa liwanag at biolin, pero lihim pa rin at masyado akong malalim para tanggalin ang mga ito.